Um, Pakibigkas po ang inyong pangalan at inyong posisyon. Ang pangalan ko po ay Lina Quinto, isa pong caregiver ng Chesterfield Services. Kayo isa sa mga pumasa bilang certified caregiver. Ito ho ba yung inyong unang pagkakataon? Opo, Ano ba ang mga katanungan o kakayahan na hindi ninyo nasagutan? yung pong tungkol sa mga pasyenteng nawala ng kanilang pag-iisip, hindi naman sila bali pero yun yata yung tinatawag nilang dementia or Alzheimer's. Parang nahirapan ako doon. Okay. Anong klaseng kaalaman ang nasa examen? Kayo ho ba'y binigyan ng pagbigkas o pananalita? Ano hong klaseng examen ang binigay ho sa inyo? Yung pong written exam, hindi naman po talagang isinusulat yun eh. Sa computer po kami nag-examination. At sa skills naman, ginawa po namin yun sa isang kwarto na nandoon lahat ang kailangan para magawa niya yung tatlong skills na sasabihin ng evaluator na kung saan ay kung ano mga gagamitin nandoon ng lahat. So hindi kayo dapat kakabahan o nandoon na lahat ang kailangan nyo. Tanungin lang ninyo sa evaluator kung anong kailangan nyo at ibibigay niya. Okay. Anong wika ho na ginamit sa examen? Sa computer po, English po. Dun po sa skills. English din po. Anong mga katanungan na ibinigay sa examen? Anong mga katanungan po? Ang natandaan ko po, yung number 1 po ay kung ano ang gagawin ng isang caregiver pag ang client ay bumabagsak na yung bang napapalugmok na, yun ang unang-unang natandaan ko po yun. So, ilang po bang mga tanong na binigay sa written exam? 60 questions po. Doon po sa 60, ilan ho ang dapat yung ipasa? Hindi naman po sinabi sa akin, pero sa palagay ko po, siguro po mga 90% ang dapat ipasa. Yun lang po ang aking haka-haka. Yung bang, opinion ko po yun. Para maipasa ninyo ang yung written exams. So, doon po sa tatlong skills, ano ho ba yung mga kakayahan na ibinigay sa examen? Sa akin po, dalawa kami eh. Ang isa mag-aakto na client. Ang the other one, mag-aakto ng candidate. Yung primero po, ako po yung unang-unang client, ang ibinigay sa akin ay nung ako na po ang magpe-perform ng skills, ang sinabi sa akin ng evaluator ay yung transferring, yung ililipat ang client galing sa kama to the wheelchair. Hindi ko mariribaran kung yun ang unang-unang ginawa ko. Ang pangalawa pong skill na ginawa ko ay mouth care, yung pagtututbrush ng ngipin ng client. At ang pangatlo po, na dapat po ninyong i-practice yan, medyo nahirapan po ako doon, yung paglalagay po ng elastic na stockings na hanggang sa yung knee high po. Sana kung kayo ay yan ang mebigay sa inyo, pag-practicein po ninyo kasi may kahigpitan yung elastic stockings. So, yung kasama ko naman, ang binigay sa kanya ay yung pericare, yung paglilinis sa private part ng tao, sa harap at saka sa likod. Saka yung isa, yung repositioning ng client, pang itatagilid niyo siya para hindi siya magkakaroon ng bed sores. Ang pangatlong ibinigay doon sa aking kasama ay
paglilinis ng postiso. So, ang mairirekomenda ko po sa inyo, kailangan huwag kayong magkakaroon ng nervous, hindi kayo magne-nervous sa while you are doing kasulok ko yan ang inyong ginagawa ang skills. Kailangan relax po kayo. Kung hindi kayo mag-relax, lahat ng pinag-aralan po ninyo lilipad na po sa hangin. So, yun po ang aking maire-recommenda. So yun lang mo ba marirekomenda nyo sa mga kukuha? Isa pa, pagkatapos ng inyong basic training skills, maybe 2 linggo after that, kailangan mag-examine kayo agad. Kasi kung palilipasin pa ninyong 1 buwan, baka malilimutan na ninyo ang karamihan ng inyong na pag-aralan. Isa pa, yung libro po, very useful po yung ibinigay ng EIU. Pag-aralan po ninyo lahat na yun at siguradong nandoon lahat ang sa written skills at saka yung mga pag mayroon po kayong computer at alam ninyo mag-computer, tingnan po ninyo sa website yung mga skills na 14 ang skills nandoon lahat sa YouTube. Yun, gabi-gabi o araw-araw as much as possible. Gawin po ninyo yun. Mag-practice kayo sa inyong kapatid o sa asawa niyo. You'll be okay. Maraming salamat po, Manang Lina, Yeah. at pinag-unlakan nyo kami ngayon. You're welcome po. Thank you.